Nagpapatuloy ang News at 1. Sa pagbabalik tanaw namin sa kasaysayan, tapok ngayong araw si Ariston Bautista. Pero sabi nga ng mismong segment host namin na si Xiao Chua, ha? Who's that Pokemon? Ibigay sa atin ni Xiao Chua ang detalye tungkol kay Ariston Bautista sa Showtime Ako ay Pilipino. Makasaysayang araw po, it's Showtime! May isang kontrobersyal na painting na nabili ng pamahalaang Pilipino noong 2002 sa pamamagitan ng GSIS na ipinenta ng bayani na si Juan Luna noong 1892. Nabili natin ang obra maestrang Parisian Life sa halagang 46 million. Nagpapakita ito ng isang babaeng nakaupo sa isang Parisian cafe na pinagmamasdan ng 3 lalaki. Ang mga lalaki pala na ito ay sina Jose Rizal, si Juan Luna, ang pintor at ang may-ari ng painting na si Ariston Bautista Ilimpinco. Ha? Who's that Pokemon? Isa siya sa mga hindi kilalang bayani ng ating bayan. Ngayong taon, ipinagdiriwang natin ang 150th anniversary ng kanyang kapanganakan sa Santa Cruz, Maynila, February 25, 1863. Bilang bahagi ng pagdiriwang, inanyayahan ako at ang isang bagong graduate ng BA History na ginawang thesis si Ariston Bautista, si Patricia Torrio ng GSIS Museo ng Sining na magsalita ukol sa bayaning Chinoy sa kanyang mismong bahay na ipinatayo, ang Bahay Nakpil Bautista Museum noong May 4. Isang mayamang estudyante ng medisina na magkaroon ng epidemya ng kolera noong 1880s, ibinigay ni Ariston ang kanyang serbisyo sa paggamot sa mga may karamdaman ng libre. Nagtungo siya sa Europa at naging bahagi ng kilusang propaganda at ng La Solidaridad. Pinondohan ng ating pamahalaan sa kanilang paglaban sa mga Amerikano at nang matapos ang digmaan, ginamit ang kanyang pera upang magpadala ng mga Pilipinong scholar patungo sa Estados Unidos. Ang mga pensyonados. Mahilig siya sa kagandahan, mga kababaihan, sining at musika at sinuportahan ng mga alagad ng sining tulad ni Fabian de la Rosa. Pangulo siya ng isang factory ng sigarilyo, ang Herminal, at bahagi ng lupon ng Agricultural Bank. Pinayo niya sa pamahalaan na magbigay ng mga pautang sa mga nagtatanim ng asukal at naging instrumental sa pagtatatag ng isang National Bank of the Philippines. Ngunit, lagi siyang tumutulong at nasa panig ng mga maliliit. Naging kilalang pilantropo. Naging pinuno din siya ng Clinical Department ng Kolehiyo ng Medisina ng UP at sa tuwing tatambay sa mga mahihirap na may sakit ng Philippine General Hospital, pinapasaya niya ito sa kanyang pagpapatawa sa mga pasyente. May gamot pa siya na nagawa para sa cholera at tuberculosis, ngunit hindi niya ito pinagkakitaan. Ibinigay niya sa pamahalaan ng libre. Napangasawa niya si Petrona Nakpil at sa kanyang malaking bahay na ipinatayo sa tabi ng Estero de Quiapo noong 1913 to 1914. Pinatuloy niya mga kapatid ni Petrona, kabilang ng katipunero si Julio Nakpil at ang kanyang asawa na balo ni Bonifacio na si Gregoria de Jesus. Hindi niya ipinagyabang ang kanyang mga mabubuting gawa. Naging inspirasyon sa marami. Nang mamatay siya noong March 3, 1928, walang pasabi parang magic, sumulpot ang daang-daang tao upang makiramay. Naglakad pa ang mambabatas na si Sergio Osmeña nung kanyang libing sa Sementeryo del Norte. Paalala si Ariston Bautista Lin sa atin na ang mga may kaya sa atin ay hindi kailangang maging sakim. Maaaring magkaroon ng puso para sa bayan. Ako po si Xiao Chua para sa telebisyon ng bayan. And that was Showtime.